Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning Mr. Javier. Ano na po bang update dito tungkol sa low pressure area? So linawin lamang po natin sa mga manonood. Ito nga natukoy ko po na low pressure area, yan po yung dating bagyong Onyok na ating binabantayan. So Mr. Javier, ano na po ba nangyari dito at kailan po ba yan lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga naman, Amor, at sa lahat po ng televiewers ng Panahon TV. Yung pong bagyong si Onyok ay naglandfall po mga 9:30 ng gabi dito po sa Manay, Davao Oriental. At pagdating po ng 10:30, ito po lalong humina at naging low pressure area na lang. At kanina naman po alas 4 ng umaga, ito po nasa vicinity ng Makilala, South Cotabato. At inaasahan natin sa loob ng isa o kaya dalawang araw, ito po ay posibleng hihina pa at maaari po itong malusaw o kaya mag-dissipate po. So within the next 1 to 2 days, patuloy po natin antabayan itong low pressure area dahil posible nga po na ito ay mag-dissipate din. At Mr. Javier, ano po ba yung mga factors na nakakaapekto sa paghina pa ng nasabing low pressure area? Ang isang dahilan po na paghina po ng bagyong si Onyok, nagkaroon po ng interaction dito po sa landmass o kaya kalupaan. Kaya ito po ay lalong humina at naging low pressure area na lang po. Tandaan po natin yung kapag po nagkakaroon po ng interaksyon, ito po nga mga bagyo sa ating kalupaan ay nagkakaroon po ng paghina. Dito po yan sa ating mga binabantayang sama ng panahon. At Mr. Javier, ano naman po ang inaasahan po nating weather condition for today sa iba't ibang bahagi ng ating bansa? Maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang sa kuminsan na malakas na mga pagulan at pagkidlat na maaari pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mararanasan po natin dito po sa Mindanao, Kabikulan, dito po sa Silangang Kabisayaan at sa Gitnang Kabisayaan. Samantalang maulap na kalangitan na may mahinang mga pagulan, ang iiral naman dito po sa Metro Manila at saka nalalabing pong bahagi ng Luzon. Samantala, maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan at pulupulong pagkidlat, pagkulog, ang inaasahan naman po sa natitirang bahagi po ng ating bansa. At kumusta naman po ito nga lagay ng ating mga karagatan? Meron pa bang gale warning para sa araw na ito? Nakataas pa rin po ang gale warning dito po sa northern, western, eastern seaboards ng Luzon at saka eastern seaboards ng Kabisayaan. Kaya payo pa rin natin sa ating mga kababayan, lalo po yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga maliit na sakyang pandagat, na wag munang pumalaot sa nabanggit na lugar sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 5.0 meters po ang taas ng alon. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Javier, itong mga nakalipas sa oras, halos sunod-sunod nga po yung mga pag-ulan na nararanasan dito po yan sa Metro Manila. Ano po bang dahilan nito at hanggang kailan po ba natin yan mararanasan? Nagkakaroon po tayo ng mga pagulan dito po sa Metro Manila dahil po sa paglakas po ng northeast monsoon o kaya yung amihan. Sa susunod na mga araw, in 1 to 2 days, maranasan pa rin po nito ang ganitong sitwasyon. Bagamat pagkatapos nito, unti-unti naman itong magkakaroon ng improvement. Pero asahan pa rin po natin na makakaranas tayo ng pulupulong mahinang mga pagulan, lalo po sa buong dito po sa ating archipelago po. Ayan, nalaman na po natin ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas sa mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Hindi po yan dahil dito sa binabantayan po nating low pressure area, kundi dahil po yan dito sa northeast monsoon o hanging amihan na ngayon nga po ay medyo malakas na ang ihip na nakakaapekto nga po dito sa atin sa Luzon. Ay maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At yan nga po, nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.